Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng nagahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsu, kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa siyudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ganadakulang epekto kanday paglaw sa klase ka mga akin na sige ang duok o cutting classes. Ina ang konklusyon kan magkondusir ng case conference sa Naga City Police Office sa indang panibagong tututukan base naman sa koordinasyon ka mga eskwelahan. Sa pahig ni Police Lieutenant Colonel Chester Pomar, tagapagtarap kang NCPO, sa indang nanotaran an may mga paraluk sa loob kang bilyaran. Mas kinanganin nagkawarara na si dating tinatambayan na computer shops, dakol man girari subuot ang nagka-cutting classes. Sa ngunyan, sinda mo nang imo-monitor si mga identified na lugar ka mga paraloob. Ilingon kung updated ang permit ka mga bilyaran asin iba pang tinatambayan. Dakula da ang epekto kay si mga aki. Nawawalat sa pag-adal lalo na kung nadadagdagan pa ng holidays asin class suspensions. Kung igwa man madadakop na nagka-cutting class, sa hindi man na dadakopon, dangan ito turnover sa indang school administrators para sa tamang disposisyon. Ang manahimento man, ka mga establishmento, posibleng mapatawan ng penalidad, ulit bawal magpalaog o magpakawat sa mga minor asin estudyante. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG, Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Oras niya itong niya matugang 20 minutos magalampas ang alas 5 ng pag-aaga. Sa iba pa mga bareta niya itong niya sa lado nasyonal. Nakakasiguro si Senate President Gis Escudero na abuton pa ang 20th Congress ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Escudero, halabang proseso ang agihan ulita po na mapatalsik ito si dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona dahil nagkagawaning updated na rules. Ulita halipon sa naman na panahon kang 19th Congress, sinigurong mabalyo ang pag-trial kay BP Sara sa 20th Congress. Ulita dawa po nan sa magabalik ang sesyon ang impeachment trial sa Hunyo 30 sana. Ang sesyon ulita masarado na ang 19th Congress. Asin maasumin ang mga bagong komposisyong ng Senado. Dagdag pa ni Escudero, pwede man magparagos ang pag-trial kay Duterte, ulita dahil man inimay kumpara sa sarong propesto na oras na tapos na ang sarong Kongreso, liwat na isusunad. Mientras tanto mga tugang, pigsugo na kang korte na ibalik na sa Pasig City Jail si Kingdom of Jesus Christ leader, Pastor Apollo Kibuloy. Sinabi ka sa iyong abogado na si Atty. Israelito Chorion. Iapilar ang nasabit na kasuguan ulit na dahil patutalmente nag-uumay ang 74 na si Kibuloy. Inot naman din na sa ospital kang Pasig si Kibuloy nagtalikod na Enero 18 huliman sa grabing pag-abo asin na dipisilan sa paghangos. Na-diagnose ini ng community-acquired pneumonia. Patanda nakakulong si Kibuloy uliman sa qualified human trafficking asin sexual abuse na ang sayang mga biktima mga dating pag-iriba niya sa simbahan. Ipinahayag man kang Commission on Elections na nasa kalkuladong 14 milyon ang kopya kang balutaan sa na imprinta. Pasado sa kumpirmasyon kang Comelec sa Kasugma, Pebrero 6, nasa 20.45% na o katampad kang 14,747,766 ang mga baluta kan sa nasa ilang na imprinta halos sa 72 milyon na kamilugan na bilang nakaipuan para sa paabuto na national at local election sa bulan kan Mayo.
Target man kang komisyon na makumpleto ang kopya ng mga balota sagod sa Abril 14 kung sa pigalaoman makapag-imbenta sinda din sagod sa 1.8 milyon na kopya kada aldaw. Matandaan, liwat lang poon na ang pag-imprinta ng mga balota kang Comelec ka ng talikod na Enero 27. Mientras tanto, inawan doon man ni Comelec Chairman George Irwin Garcia na nawa na nga ni Marcas sumot ang imprinta ng mga balota sa proseso sumot kang verifikasyon sinda nagkakaigwa ni pagkaabala. Kakampi Network News. Inako mga tuga ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mayo ang Pilipinas ning kakayahan na palayason ang monster ship kan China Coast Guard na presenteng nasa loob kan teritoryo kan Pilipinas. Sa sarong press briefing sa Palasyo Malacanang, hinapot si Marcos kung babagon kang gobyerno ang diskarte hulita de paragahali ang barko kan China. Dawa inako ang limitasyon siniguro kan Presidente na magaparagos ang gobyerno sa pagdepensa kan diretso kan Pilipinas sa laog kang exclusive economic zone. Idinagdag niya pa na ang Philippine Coast Guard paragos man nagbabanday kan sitwasyon. Asisigod man kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela ang BRP Teresa Magbanwa nakatamang tanganing mairayo ang China Coast Guard monster ship haling sa Bales Coastline. Ipinaaram naman ng Philippine Coast Guard na ang Chinese vessel nasa 170 nautical miles haling sa baybayon matapos ang pushback. Sa ibungkan mga tensyon, paragos man tinatawan doon ka Pilipinas ang sa diretso sa West Philippine Sea basado sa desisyon kan sarong international na korte kan 2016 na nagpabor sa Pilipinas laban sa mga claim kan China sinuman na ibinibisto kan China ang sinambit ng desisyon. Alas 5:24 ang oras yatong unan. Pigalaoman ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang reaksyon ni Congressman Paulo Duterte matapos paboran kan 215 mga kongresista ang pag-endorsar sa Senado sa impeachment complaint laban sa sayang tugang na si Vice President Sara Duterte. Simbagi ni kan Presidente sa laging pahayag ni Congressman Duterte na ang impeachment laban sa sayang tugang pag-aabuso sa poder asin pang-aapi. Sinabi kan na Presidente ng Pilipinas na mas mangala siya kung uuyunan ni Congressman Duterte ang pagpirma ng mga kongresista para ma-endorsar sa Senado ang reklamong impeachment laban sa Vice Presidente ng Pilipinas. Nadaog niya sumot ang mga tataramo ni Congressman Pulong kaya dahil naman nakakakuman ang mga naging banat kani sa mga kapwa kongresista na nagpirma para ma-impeach ang sa iyang tugag na Vice Presidente. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang alas 5:25 ni pag-aga. Sa iba pang mga balita niya ko niyan, ipinahayag man ni dating Senate President Frank Drilon na pwede magpapuling special session sa Kongreso para madiskutir ang impeachment complaint laban sa Vice President ng Pilipinas. Alagad siguro kay Drilon, kay pod maibali na muna ang impeachment complaint sa agenda ng Senado na maserbing impeachment court. Sigun sa iya, dahil pwede maghiruan ang Senado, hulita na ka-session break. Alagad kung ini mabibilog bilang impeachment court, pwede na ining mag-aksyon sa reklamo para sa trial ni Duterte. Inako kan Senado ang article of impeachment pirang oras bago magsara ang sesyon, bago man ang midterm election break kan Kongreso. Naghuros ang unemployment rate sa Pilipinas sa 3.1% kan Disyembre. Kanagtalikod na taon lali sa 3.2% kan Nobyembre, sabi kan Philippine Statistic Authority sa pagini Undersecretary Dennis Papa. Sigun sa iya, pareho ini kan 3.1% na nairistro kan Disyembre taon 2023. Ang unemployment rate, iyon dakol ka mga taong mayang trabaho kumpara sa dakol ka mga nagatrabaho as nagahanap ng trabaho. Sigun pa sa PSA, 50.19 milyon na Pilipinong edad 15 pataas ang nagtrabaho ka ng talikod ng Disyembre asin 1.63 milyon man ang mayong trabaho asin naghahanap. Sabi kang PSA, 40.9% na oras nagtrabaho ang mga tao o ang average sa sarong simana kan Disyembre masaloy sa 40.6 na oras kan Disyembre taon 2023 alagan mas kadikit kaysa sa 41.1 na oras din trabaho
on average kan Nobyembre taon 2024. Sabi ni Mapa, nadagdagan ang trabaho sa agrikultura ng 735,000 kumpara sa Nobyembre. Nadagdagan man ang trabaho sa construction, public administration, as in defense, as in transportation and storage. Mientras tanto, nabuwasan man ang trabaho sa wholesale and retail trade kan Disyembre kumpara sa Nobyembre. Siniman ang manufacturing, other services, accommodation, and food services, as in administrative and support service activities. Ano ta nagbaba ang unemployment? Si iba nagharali sa trabaho, nag-vlog na lang. Si iba nagtatrabaho online sa mga residensya, namayo ni mga employer. Kaya araw kayo, dapat din ang hilingon ka PSA, si ibang alternatibong employment kan si mga sinasabi nindang unemployed. Ang na baka mas nag-i-enjoy kan mga benepisyo na nainahiling kang PSA. Oras ko niya mga tugang, 5:28 ng pag-aga. Mientras tanto, sa iba pang detalles ng mga baratin natong niyan, bareta pa mangyari sa Lado Nacional. Pwede tulos tanggalon kan Department of Agriculture and Food Security Emergency sa bagas. Ini susog mismo kay Agriculture Assistant Secretary Arnold de Mesa kung saan oras na hiling na ninda na nakakamtana o naabot na ang katayuhan kang pagdeklara kani. Pwede na sumutanggalon ini kan Secretary kan sektor kang agrikultura. Dagdag pa ni de Mesa, mapapakal kalentarugod na July 2023 sa merkado ang regular milled rice sa presyong 41 pesos kada kilo. Mientras tantong ang wheat milled rice nasa 45 pesos kada kilo man. Ero tama na deklara ng Food Security Emergency si Agriculture Secretary Francisco Choy Laurel Jr. Yan tanganing solusyonan ang paragos na magunanto sa presyo kang bagas sa mga merkado. Posible magdrama ng trade war asin paglangkaw sa presyo ng mga barkalon sa interong kinaban ang ipinautob na paglangkaw ng taripa ng Estados Unidos sa ibang nasyon. Inipasado sa analyst na si Kay Bohi, pwede magdara ng overall economic uncertainty ang naknang kan Amerika. Dahil pa rin na Hanoi, pinirmahan ni US President Donald Trump ang kasuguan na nagpapato ng 25% ng taripa sa mga produkto gikan Mexico asin Canada asin 10% na taripa gikan China. Bilang kasibagan, sinabi man kang Canada na ipapauto ba nila ang 25% na taripa sa mga produktong haling Amerika. Mentras pinagsuguman kan Mexican President na si Claudia Sheinbaum ang mga tariff measures para protehiran man ang interes kan Mexico. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang, eksakto alas 5:30 rin pag-aga. Ang mga baleta sa Kakampi Network News, mapanagos at yan. Oy, good morning man sa mga nakantabi sa mo sa FB Live. Ki Samson Figueroa, ki Gina, ki Luis Rivera San Jose Jr., good morning sa mga nakatutok sa yung FB Live, bunya na pag-aaga. At yan mga tugang, ma-update kita sa kabugtakan ng panahon. Grabe po ang Urangunan, asin malipot. At hindi po sa may parte kan Naga and probinsya kan Camarines Sur. Mga baretang sa inupunan, tabayan live sa mga nakantabay sa EBFM 99.9, dyan sa Rinconada, good morning. Good morning man sa mga nakantabay sa KM Kakampi Partido 99.3. Asin man sa mga nakatutok ko niyan sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Sa aming nagmasaraod ko niyan, oy, first Friday of the month ko niyan. Duman sa may mga plano magsimba para sa first Friday, magtananim payong mauran. Ang panahon niya to sagot pa sa aga, sabi sa inot na forecast ng pag-asa. Babalik kami sa iba pang mga bareta at yan. Network News. Kakampi Network News. Network News. Patanamat sa Surigao del Norte. Mga kabati ng warak-warak na pag-uran, asin pag nagulul pagkikilat, darakang shoreline. Posible magkausaman ng flash flood, asin landslide. Huling kang pigalaoman na sigido na uran. Ang Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Bulacan, asin Bataan. Yan, hulimang ka Northeast Monzon na mapauran sa sinabit ng mga lugar.
Balik kita sa iba pa mga balita kunya sa Lado Nacional. Kinumpirmar ka Civil Aviation Authority of the Philippines na sarong salit na private plane ang buminagsak sa Maguindanao del Sur kasumang Huwebes, Pebrero asa 6. Sa report na sinasabing buminagsak subot ang private plane sa Beach King Air B350 alas 2:30 ng pagkahapon sa barangay Malatibon sa Banwaan kang Apatuan sa Sinabita Probinsya. Mientras tanto, basado man sa pigbarwas na mga litrato, sarong damulag ang nadamay sa pagbagsak na sa bitang salit na aeroplano. Basado sa litrato, mahilig na natapyas ang guso nga nasa bitang damulag, nalayaw sa gilid kan di-break ang buminagsak na aeroplano. Kinakalkulan na sa 4 ang sumut kumpirmado na ganan sa trahedya, asin dahil pa man ipinapaluwas ang mapagbibistuhan. Inang pa kasi nabulag, tapya si Ungos. Nabagsakan kasi aeroplano. Sa iba pa mga bareta niya ito kunyan, uy, pasisara ka mo, tapos ako, grabe sa kuyang sipuna, no? Nakatala magparuwas ni bagong patakaran ng Philippine National Police, maparapit sa implementasyon ng kontrobersyal na uplan katok. Sigun ki PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, pingkonsultada ini sa nakalis na tinipod kay baran ang Gun and Security Concerns Committee kang Commission on Election o COMELEC. Pero tamang piglino kang COMELEC na dahil sinakontra sa inisyatibo kontra sa loose firearms, ibis iniwasan sa naman nila na magamit ini bilang pananakot sa eleksyon. Sa ibumang kang pagkwestiyon kang COMELEC, sinabi ni Fajardo na dagos ang implementasyon ng uplang katok na sigunsaya haluinang ipinapautob kang Philippine National Police. Kakampi Network News. Alas 5:44 oras siya ito niya. Balikan mo na mga report magkano sa mga paglima dito sa luwas. Sa Longlolo, sa Manuang San Fernando, Camarines Sur, dinakop, dinuhuli sa mga kinagabag na kasong acts of lasciviousness. Baritahan yan na. Ali ki Mike Rabito. Mike. Iyak ngunya din malipot na rehas sa karsel kan na San Fernando Municipal Police Station. Ang sarong 60 anyos na lolo na natubang sa duwang kaso ni acts of lasciviousness matapos na ini. Ang nadagos na palosan mandamento na aresto kan husgado asin marmala naman kan mga autoridad. Sa report gikan sa PNP San Fernando pasado alas 9 nin aga kasugma duman sa Suna 1 Barangay Pinamasagan San Fernando Camarines Sur kan tuyuhon kan mga kabuhan kang San Fernando Municipal Police Station kaibahan ang mga tauhan kang 95th SAC Philippine Army pinagatuyo ninda ang residensya kan sarong Lolo Ato Mayagom residente kan Zone 1 Barangay Pinamasagan San Fernando Camarines Sur armado ang mga otoridad kan mga mandamento da aresto na impigpalawas kang sala ni Honorable Agaton Fajardo Presiding Judge Family Court kan 5th Judicial Region Branch 6 dyan syudad ni Naga ninuli naman sa kasong lasciviousness na nakomitir ka na sa Bitnaga Lolo in violation kang Republic Act 7610 o child abuse igwa ni piyansa na ipinaga tutugot ang West nagkakantidad 400,000 pesos gabos para sa iyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, kakampi mo. Kakampi Network News. Mientras tanto matugang sa iba pang mga bareta niya dyan sa Lado Nacional. Pigilauman mataram na si Vice President Sara Duterte ngunyala daw may koneksyon sa pag-impit sa iya kang Kongreso. Alas 10 yung pag-aaga at yan, mahampang si Duterte sa mga miyembros kan media sa sayang opisina naman sa Mandaluyong City. Ito naman ipinahayag kan Vice Presidente na haluin ng pigahandaan kan sa ilang legal team ang impeachment laban sa iya. Sa pahayag kantugang kan Vice Presidente na si Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte, ipinahayag kani na maimbasyan ang reklamo laban sa sayang tugang sigun sa iya malino na political persecution ang pag-impeach sa Vice Presidente. Kabali sa grounds na ginamit sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente, iyo ang betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, as iba pang konsiderado nindang high crimes. Dahil lamang na hadit ang Commission on Elections na sa kaluluwasan kang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Comelec Chairman George Irwin Garcia na naisin na maapektaran urog na sa paghahanda sa padanganang na eleksyon.
Naibasin na maistrikto in kaso magkaiguan ng media exposure ang mga eleksyonista na kandidato na parte kang impeachment trial. Paglinaw niya na ang Barreta na may kaibahan sa promosyon kan saniri. May konsidera kaya na sarong pagbagat sa freedom of expression kung sa ilang pupungulan ang mga opisyal kang gobyerno na magtaram. Governor Luigi Villafuerte nagbariwas ng biyaya sa mga tanod as in BHW. Kang ini magbisita dyan sa Manuan kan San Fernando, Camarines Sur. Report na yan, halikim Maico Garcia. Magayo na Barreta sinabiyaya ang ipigiras ni Governor for Congressman Luigi Villafuerte kan magbisita ini sa malain-lain na lugar sakop kang ikadawang distrito kan Camarines Sur. Ang latest kasugma sa Banduan kan San Fernando kan manao ang gobernador ng food packs sa 2,526 na residentes kan Barangay Pamukid, San Joaquin asin Alianza. Aper pa kayan ang sabi ni Governor Luigi, ang gusto kong mangyari, advance asin high-tech ang gadgets kan mga barangay volunteers. Kan dagdag na medical equipments para sa BHWs asin two-way radio gadgets sa mga tanod kan nasabit ng mga barangay. Bluetooth speakers man ang itinaw sa kada outpost, health centers asin sa mga maswerteng recipientes. Ang mga Baretang sayang ipigiras yung pagtaw ng asistensya sa medikal, pag-eskwela, mga patinampo asin iba pang pinapakinabangan kan mga taga-segundo distrito na pinuunan kasi ang ama na si Congressman El Rey Villafuerte nasa iya man na ipapadagos. Kaibanan ni Governor por Congressman Luigi ang siyang girlfriend na siya si Pressman, pati naman ang Team 1 San Fernando sa pangangenot ni Mayora Tinda Namar asin ni Vice Ganda Lanyada. Dagdag na Barreta sa lado lokal ni po si SMG Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 11 minutos na lang antas mga alas 6 ng pag-aga. Mientras tanto, sa iba pang detalles ng mga Bareta ko dyan sa lado national pa Mangkinaray. Inarestar ka mga otoridad ang duwang empleyado sa kusugang consultancy firm diba sa Intramuros, Manila na nagpapabistong operatiba kang Presidential Anti-Organized Crime Commission asin nagkikikil ng milyon-milyon pesos sa pamilya kan mga dayuhan na Pogo workers. Sigun kipaok si Executive Director and Secretary Gilbert Cruz, nagpapabisto ng mga taga-National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration asin paok si ang suspect kung saan sinasabi nindang kaya nindang panuwason ang agum nindang nakakulong asin sisingulong ng kwarta na ang katotoohan kinikikilan sa naman nila pamilya Kampogo worker. Nagkulusyon ng traffic operation ng autoridad laban sa mga suspek matapos hagadan ang mga biktima ng 250,000 pesos para mahali sa listahan ang foreign national gikan sa blacklist kang BI. Saro sa fiancé kang foreign Pogo workers, kinaganan man ng 1.1 million pesos para ma-release asin na ma-i-deport ang sayang fiancé. Sigun saya, bagi ang magurang kang sayang boyfriend, nakapagsanda ni sa liring harong sa China, tagaling maitaw sa na ang ginahaga ng kantidad ng mga sospek. Nakapag-remedyo sa na masumot siya ng kantidad 900,000 pesos alagad sa kunyan na ibang ganarin na ipapaluwas ang sayang boyfriend. Ang sarong pang biktima, hinagadan man ng 1.1 million pesos para sa sayang agom as inaarestar sa sarong raid sa Paranaque. Siniguro sumot ka ng mga sospek na namimiligong paglibre kan sa mister huli sa nasa kustudya ini kang PAOCC. Pero ang sayang agom inarestar kang Bureau of Immigration. Sinabi ni Cruz, halunan sinang may na-receiving report pun pa ka nagtalikod na taon. Ang suspect sinasabing fixer asin naglalakaw ka mga dokumento para sa mga dayuhan o mga Chinese lalo na sa mga nagtatrabaho sa mga operasyon kang Pugo. Kanakot talagang pixel sa May fixer sa DOJ, may fixer sa Supreme Court, may fixer sa DBM, may fixer sa DPWH. Ang iba dyan, kandidato pagkalit ko niya na eleksyon. Kakampi Network News. Oras yata ko niya mga tugang 9 minutos antes magalas 6 ng pag-aaga. Traffic accident sa Banuan kan Bula, Camarines Sur, may pigwalat na sarong irido. Report. Junal.
Saroan Eredo matapos na magkaikuan in traffic accident dyan sa Banuan kan Bula, Cabarete Sur, Subangging alas 7:35. Nangyari ang insidente sa Marlica Highway Sitio Portico, Zona 5 kan Barangay Pawili, Bula, Cabarete Sur. Sa investigasyon kan mga autoridad, nagluluwas na anda biktimang si Alan Jumar Manuel E. Mendoza, 45 anyos, mayagom chuper, asin residentes kanda Malawaan, Rizal Occidental, Mindoro, ini an pabalyon sa highway dyan sa Banuan kan Bula, Cabarete Sur. Kanya unaman ang nag-aarot na paspaso na sarong Hyundai iyon na may plate number AAA 335 ini pinagmamaniyukan sarong Marca Refugio Halyari, 53 anyos, mayagom, asin residente kan Dolorosa na Bua, Cabarete Sur, tulos na budalan kani ang nasambit ng biktima na nagresulta tanganing ini magsapo ni na grabing injury sa iyang payu. And biktima pigrespondihan kan grupo kan MDRRMO personnel kan Banuan kan Bula, Cabarete Sur, dinaradyan sa Bicol Medical Center, asin na padagos pang pinagbubulong ninuli kan seryong tama kanisa sa iyang lawas asin payu. Mantangan mga miyembros kan PNP nagrespondi sa lugar, asin naghapot-hapot man sa mga testigo sering man, naghanap ni na CCTV camera na pwedeng iyon naka-record kana nasambit na nga insidente para magamit sa saindang investigasyon. Anda suspect yaon ngunyan sa hipatura kan Bula PNP, asin pinagalat na lang kan mga autoridad ada isasampang kaso laban sa nasabing suspetsado. Para sa Kakampi Network News, Jonel Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Junel. Oras yata kanya matugang 7 minutos lang antas mag-alas 6 din na pag-aaga. Balik kita sa iba pang bareta kunya sa Senado Nasional. Taon 2000, 5 opisyal na kang gobyerno sa Pilipinas ang na-impeach kang House of Representatives kay balan si Vice President Sara Duterte. Si Duterte, yung man ang pinaka-enot na Vice Presidente sa Pilipinas na napatawan ng impeachment. Si dating Presidente Joseph R. Estrada naman ang pinaka-enot na Presidente ng Pilipinas na na-impeach kang Nobyembre 13 taon 2000. Alagad siya napatawan ng kastigo matapos buta sa pwesto huli sa People Power 2. Na-impeach man si dating Ombudsman Bersinitas Gutierrez kan 2011. Dating Chief Justice Renato Corona kan 2012 at si dating Comelec Chairperson Andres Bautista kan 2017. Nasa katalbaning impeachment complaint sila dating Presidente Cory Aquino at si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo pero na iman nag-triumpo. Pinuunang kan Presidente 19th Congress ang pagbilog ng impeachment court sa Hunyo, alaga pigilauman ang 20th Congress na ang magkaparagos kang pagdangog. Nawara nga ni Asimatungo mag-aralan ng impeachment court ang mga re-electionistang senador kang 19th Congress, automatic uman. Matatapos ang senang termino paglaog kang 20th Congress kung desina manggagana sa paabuto na eleksyon. Kakampi Network News. 5 minutos lang antas mag-alas 6 ni pag-aaga. Plano kang Commission on Elections na magdagdag ni mga tauhan para maparikas ang verifikasyon ng mga naipresentang o naiprintang official ballot. Sigun Comelec Chairman George Edwin Garcia, gusto niya na magkuhaling 300 na individual para dagdagan ang presenting 800 na verifiers. Sigun saya sa presente, anong na makina ang ginagamit sa pag-imprinta ng balota sa National Printing Office, alagad nagluluya ang proseso hulikan manual verification. Dagdag pa ni Garcia, pinag-iisipan pa nila gamiton ang National Irrigation Administration asin ang Amoranto Stadium pareho sa Quezon City bilang venue para magkurusin ng verifikasyon ng mga balota. Sa uring datos na pigheras kang Comelec, nasa 12,771,925 na balota na ang naimprinta. Ariyo pa sa 72 milyon na balotang target na yung gagamiton sa 2025 midterm election. Sa imong gani, kumpiyansa si Garcia, pasisimbagan nila ang deadline sa mabot na Abril 14 para tapuson ang pag-imprinta. Ang latest kanina, 14 million plus ang na-imprinta na sa inot niya itong bareta kasubago. Inalok ang Commission on Human Rights ang Philippine National Police na siguruhong protektado ang diretso at indignidad ng mga individual
nabayong undue pressure o pagpirit sa pag-implementar kang Oplan Katok sa panahon ng eleksyon. Sa sarong pahayag, binibistuman kang komisyon ang intensyon kang Philippine National Police na itulod ang responsableng pagsasaliri ni Baril sa bahagi ng inisyatibong Oplan Katok na nag-aalok sa mga may saliri na mag-renew ka sa ilang lisensya o isuko ang mga lisensyadong baril bilang sarong importanteng lakdang sa pagpadanay kang kaligtasan kang publiko. Binibistuman kang CSR ang inilulok na concern, particularmente kang Commission on Elections, sa implementasyon kang Uplang Katok sa tawag kang padangarang na 2025 midterm election sa bulan kan Mayo. Tinawandong pa kang komisyon, lalawan na nga ni nagpapabisto din sa routine operation as in door-to-door visits ang mga pulis ang Uplang Katok, urog na ang nabayong warrant na ipinaluwas haling korte, pwede sumot magkausa ini ng takot o intimidation sa mga individual. Sinasabi kan CSR ang Article 3, Section 2 kang 1987 Constitution na nagpupurtihir sa individual laban sa unwarranted searches as in seizures na nagpapapusog na dapat ginigibo kang law enforcement ang operasyon kani susog sa legal as in man procedural safeguards. Sa mga ultimong bareta niya ito sa Senado Nasional, lalabanan ko yan hanggang sa dulo. Yan man ang sulamenteng kasibagan ni Senador Amy Marcos kang hagadan kansayang komento labi sa lakdang kang kamara para mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Matandaan 215 kongresista nagpirma sa Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente asin ni tulos na ipinadala sa Senado na maserbing impeachment court. Bistadong dayupot na mag-amiga sinda Marcos asin man si Vice President Sara Duterte. Inaprubaran na kang Department of Agriculture kasugma ang importasyon kang 4,000 toneladang sibulyas. Sa sarumpayag sinabi ni Secretary Francisco Choy Laurel Jr., ang lakdang na ini tanganing mapugulan na mautro ang 2022 crisis kung saan ang retail price kan sibulyas sumirikat sa 720 pesos kada kilo uliman sa kakulangan ng supply. Pigbulgar man ni Laurel na kinakang kulang 3,000 na toneladang pulang sibulyas asin sang gatos o 1,000 tonelada ng puting sibulyas ang papabuton sa masunod na 2 semana mientras inaabangan ang local harvest. Paliwanag man ni Bureau of Plant Industry Director Glenn Panganiban, ang pag-importar ng sibulyas sarong preventive measure tanganing mahipnuan ang posibleng kakulangan sa supply. Sa uring listahan kan katangaan kang Enero, ang inventary kang stock ang pulang sibulyas 8,500 tonelada na madurar sundong Pebrero, mientras tantong ang puting sibulyas 1,628 tonelada. Ang konsumo ng Pilipinas sa pulang sibulyas, 17,000 metriko tonelada kada bulan, mientras tantong 4,000 metriko tonelada man ang konsumo sa puting sibulyas. Pikaran mo ng sibulyas, baka yun ang pingasarap na. Gadan ang sarong nurse, mientras na irido ang 5 iba pa, kay banan sarong pasyente kan mahulog sa bangin ang dinununada ng ambulansya duman sa Sultan Daga de Mapuro, Lanao del Norte. Sinasabi ka mga otoridad nagikan sa Pagadian City asin pasirigong Cagayan de Oro City ang ambulansya tanganing darahon ng sarong pasyente na nangangay po ng operasyon. Dinulit na nawaran ng kontrol ang driver ng ambulansya huli sa mahalnas na tinampo dagos ining narata sa bangin sa Porok 7 Barangay Dablisnon na konsideradong accident-prone area susog sa pulisya. Gadan ang nurse na si Jasper Alcara, mientras tantong ang mga iridong biktima kay banan ng pasyente dinaraman sa ospital. Pigilaw hanggang pulisya kung masangat ting reklamo ang pamilya ka mga biktima laban sa driver kang ambulansya. Kakampi Network News. Kakampi Network. Oras na kunyan mga tugang, eksakto alas 6 din pag-aaga, ang mga bareta sa Kakampi Network News, mabalik at yan, kaya barenta po ang mga baretang magali po sa mga Kakamping Radyo, kunyan pong aldaw na Biyernes. Mga bareta halina sa EBFM sa Rigorada, sa KM Kakampi Partido, asin sa BBSFM sa Naga City, asin iba mga bareta sa mga panagos kan Kakampi Network News on air online ngunyang pong pag-aaga. Babalik kami at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News.
Rinconada Pambimo Network News. Abalos yun, sa detalyos kan mga barata, halid sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo nagkakampi mo pa, magkakaigunin pirmahan mo niya na aldaw. Sa sarong Memorandum of Understanding, ang lokal gobyerno kan Banwa Nabula asin ang Bicol University. Ang Banwa Nabula sa liderato ni Mayor Amelita Ibasco, ang nagpapaabot ng kaugmahan partikularmente para sa saya dakulang onra na magkipag-partner sa Bicol University sa inapon na Research and Health Development Initiatives. Siguna, kay Mayor Ibasco sa pagikang BioHealth Sync Plus asin ang BUCM Telemed Access Project, sinda nagsasagibo nindakulang lagdang para man mapakaray ang healthcare services kan lokal na gobyerno asin ang pagkakayo ng pagbabago na dakulaan pakinabang kan sa mga konstituente sa Banwa Nabula. Ang nasabi ng okasyon, gigibon nyo na aldaw, February 7, 2025, alas 10:30 pagkaga sa Museo de Kawayan Cumbrary sa 3rd floor kan PTC-BUB sa Municipal Compound kan Banwaan Nabula, digdi sa Rinconada. DWEBFF Rinconada Pambimo Network News. Siyendros tanto sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, nagpaabot nin labi-labing pasasalamat sa City Councilor Melnan Robles Morallo Asansa, chairperson kan Committee on Children and Families sa sangunang panlunsod kan Ciudad din Iriga, matapos nasa sendang nakalista sesyon, nakalusot na sa yung pinagparinuhan na konsideradong sarong landmark legislation na Iriga City Children's Code of 2025. Sigun kay Kagawad Daday, pagkatapos inharo sarong taon na preparasyon kay Bana at mga energiyan kanin mga committee hearings, committee meetings sa sinpagdangog publiko, narealisar manggirara ang pagkakaigo ng siyang na ordinansa sa syudad na nakulang tabang para sa kapakanan kan mga kaakian. Tinawang doon ni Kagawad Daday ng pagkaka-realisar sa ordinansa, bako niya sa naman na solo and onra invest. Ini para sa saya pinagsarong ispersos, contribution, commitment. Kan gabo sa mga ahensas kan gobyerno na nakabase sa syudad ng Iriga, mga department heads kan lokal na gobyerno, urog na sa mga kapwa niya kagawad na mga members kan sa iyang komitiba na nagpartisipar, nagtarabang para penalmenteng maaprobaran ang Children's Code of 2025 kan syudad ng Iriga. Preparasyon sa paggawa, crafting and drafting of the Iriga City Children's Code of 2025 na aprubahan na po ito kahapon sa aming regular session. So I'm very happy po. This is a shared contribution, commitment, participation of all the government, the agencies, the department heads, especially my committee members po, ang mga kagawad po na talagang nagtatabang-tabang para po ma-approve ini pong Children's Code po ang syudad kan Iriga. Mientras tanto, ipinayag pa ni City Councilor Daday Robles Morallo Asansa na kun ang sendang alkalde at vice-alkalde mahiguso na maray urog na sa pag-implementar ng mga programa, proyekto sin plano para sa kapakanan kan sa mga konstituentes sinda sa konsekong syudad. Bilang mga members kaniday dapat na maghinugak o inapon na para burbuntol sana. Tinawag doon ni Konsehal Daday na ang nasabing ordinansa para sa syudad ng Iriga, para sa mga kakiyan kan syudad asin sa magiging futuro kan syudad ng Iriga. Ang ating Vice Mayor masipag. Hindi pwedeng ang mga kagawad, burobuntol, dapat masipag din. So, this is for the city of Iriga, this is for the children of Iriga, and the future of the children of Iriga. Arte kan mga naging pahig ni Kagawad Daday Morallo Robles Asansa sa pagkikapagulay kan DWEB Kamsur. DWEBFF Rinconada Pambimo Network News. Yan sabi yun ng mga bareta halidigi sa DWEB Kamsur. Ini ang salit sana si Bene de Sena. Good morning. Kakampi Network News. Salamat, Benny, ka mga bareta dyan sa EBFM. Oras yata niya matugang 15 magalampas ang alas 6. Dumaan na kita sa partido. Ramon yata ang nasunod ng mga bareta tinipon kang KM Kakampi Partido. Kaya balang duman si Rene Aureliosa sa mga bareta Partido. Kakampi mo Partido Network News. Mamalot sa kakamping Juno yung mga bareta gigaligdi sa KM Kakampi Partido. Pinagpaimutikan ni Engineer Pedro Drina Jr., kandidato sa pagkalkalikan manual ng presentasyon Camarines Sur. Ang isunapit sa subot na mayos ang residensya sa sinambit ng Banuan. Susugi Engineer Drina Jr. na kandidato sa pagkalkalikan na presentasyon Camarines Sur sa Lindong Kantimuan Kamsur.
ang sinambit ng isyu na padagos na pinapalataw kan sa iyan makalaban sa politika at bayon din na katotohanan na sinsarong gas-gas ng isyu na di naman pinagtutok o kaya pinag-iinsendi kan mga residentes kan banuan ng presentasyon Camarines Sur. Susuki mayoralty candidate sa Petelina Jr. Igwasyanin na residensya alagad. Hamamani ang pagkadakula kung ikukumpara sa residensya ni dating alkalde Manghay Dilenya kung kaya posibleng sa pagiging salit ka na sa inarong inianday na nahiling ka na dating alkalde asin mga alipores kaini sa politika. Sinabi pa ni Engineer Dilenya Jr. na nagpon sa salit sa naman ng harong ni Manghay Dilenya alagad nagparadakula na sinaman mentras na ini ang nagdalawig sa poder asin na sa iyan pamilya na winabot na sa halos 24 taon na iwan nagpupugol kan renda kalokal na gobyerno kan sinambit ng Banuan. Pinagkatanan doon ni Engineer Petelina Jr. na kung siya na susuportaran kan mayoriyang botantes kan Banuan kan presentasyon Camarines Sur kay siya mapayaman sa poder. Pagong araw ka nahiling kan mga taga-presentasyon Camarines Sur sa pamilya ni dating alkalde mga Dilenya na iwan nakatukaw ngunyan bilang pamayukan liga ng mga barangay President Mentras dan sa Yanagom nakatukaw bilang alkalde ka na sinambit ng Banuan. Kakampi mo partido Network News. Sa iba pa na Bareta PNP San Jose, may pagnanotoran na paggalapas sa Comelec Gunman di Oriana sa Detalles kan Bareta. Ayo pa ning nanotaran na nagbalga kang Comelec Gunman ang pag-ginigibong conducer o ginigibong Comelec checkpoint kan PNP sa Banuan San Jose Camarines Sur. Ini ang tinawan doon na mapahayag ni Police Captain Mark Espanya, OIC Chief of Police kan sinamitan ni Patura sa entrevista kan Kakampi News kasugmang pagkaaga. Susug sa pahayag ni dakulaan sa indang pasalamat o lita poon subot na magsikad ang election period na kanakaaging inirodo sa asinman nagsikad man ang gunban. Mayo pa man subot sindang na lockdown na behikulo na may bitbit ng Badila. Dawa na nga ni Plain View Duquesne sa naan sa inang pigga papasunod. Sigundig di talagang gustong sabihin subot yan matangkilo ang papaabutan ng local asinman with national 2025 midterm election. Mantang mayo pa man subot na monitor na mga pags o bagaman private armed group asin iba pang mga kabaing na grupo hindi sa partido area particularmente sa sendang area of responsibility. Alagad sa ibong kanibig pa man ginaray ni Police Captain Mark Espanya na sa presente dagmang pa man subot ang mga minor de edad ng mga nagmamaniho orog na sa motorsiklo. Sigundig dis subuot ang kaparating na-encounter sa side ng mga checkpoint iyon sinambit ng mga minor edad mana nga ni sigun padigdi kan nakaaging Lunes sa Sinman Martes kan sa inang pagkondusir kan Comelec checkpoint sa mga barangay kan sa Dugo na sintaga sa 5 gayo subuot na mga na-impound din ng mga motorsiklo kung saan mga minor edad sin mayo nin lisensya mayo nin resto an sinambit ng mga motorsiklo kuliman kani ang mga magurang subuot asin mismo ang mga minor edad na nagmamaniho ang ipigya paapod kan sinambit ng Chief of Police iyang tangani nakaulayon asin madiktorahan padagos ang mga minor na dapat dapat sinda magpara motor ulit tibaad sinda pa ang gikanan nin disgrasya sa tinampo. Dagdag na barero sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Nil Oriana Marenaga. Mientras tanto, Alternative Learning System o ALSA implementers nagresibikan na silang asistensya pinansyal gikan sa lokal na gobyerno kan tinambak Camarines Sur. Dadsparado sa Detalles kan Bareta. Ana Alternative Learning System o ALSA implementers kan tinambak nagresibikan sa indang financial assistance ali sa lokal na gobyerno kan tinambak sa pamamayukan mabuot matinabang asin na mahigos na alkalde Atty. Ruel Tuy. Saro umalaan na ALS sa suportadong programa kan tinabik ng alkalde para inisaro sa magayon na oportunidad para sa out of school children, youth, and adults na makakatapos o kaya makapadagos kan sa ilang pag-adal. Dakula man ang kaugmahan asin pasasalamat kan ALS implementers sa suportang itinaok kan lokal na gobyerno kan tinambaka para sa indang congressional sports and academic competition na ginibukasod man sa Lagunoy South District. Tagtaon ning asigurasyon ang lokal na gobyerno kan tinambaka dayaon permian na pagsuporta asin padagos na matabang para sa karahayan kan mga kaakian.
Para sa Kakampi Network News, Dadsa Prado, kakampi mo. Kakampi mo partido. Network News. Sa ultimong nga bareta, pinaganunsar ka na Police Regional Office 5 o 5 ang promosyon kanon 1407 na mga personahes kan pulisya. Gikan man o kaya man nagikan sa manibaybang ranggo. Kaibanan sa mga na-promote sigun sa PNP Bicol, ang 14 na Police Major Duwanga Police Captain, siringman 34 na Police Lieutenant. Kaibanan man sa listahan ang 151 nga Police Executive Master Sergeant, 195 na Police Chief Master Sergeant, 88 nga Police Senior Master Sergeant, asin 454 nga Police Master Sergeant. Pero paligdi 51 naman na Police Staff Sergeant, asin 418 nga Police Corporal ang nakasibiman na promosyon. Sigon pa sa PNPB, kung nagposera naman kapupulisan sa busising proseso din pag-aagal, asin na kwalifikasyon antes na napili sa mga bagong ranggo. Ang lakdang rin ang partikan na panagos na pagpupumirit ka na Police Regional Office 5 na patusugunan sa damper sa tanganing masimbahan ang angat para man sa pagmantener sa seguridad ka na Rionda. Nagpapiling man na subot din na importansya sa dedikasyon asin serbisyo kan mga biyambro kan pulis sa digdi sa Rion kan Kabikolan. Kakampi mo partido. Yan katribunan ka na mga bareta. Gikanigdi sa KM Kakampi Partido nagatod sendukan na mga bareta. Ang silong lingkod, Rene Orillosa, Mabalos, good morning. Network News. Kakampi Network News. Alas 6:22 na ang oras ngunyan, isunod na mga baretang tinipon kan BBS FM sa Naga. Kaya balang naman sa mga bareta si Junel Cuba. Junel! BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi kakamping June na uyaman ang mga bareta gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Ig-kumpirmar ni Police Captain na Bernie Andisimo kanda banwaan kan kanamanda kabaridisura ana pagkakadakop kan sarong barangay captain sarong kagawad kan barangay asin tulong iba pa sa ikinasang illegal gambling operation dyan sa banwaan kan kanamanda kabaridisura alas 11:30 na pagkabanggikan nagtalikod na banggi dyan sa may lugar kan kanamanda ana mga suspetsado ana inabutan mismo kana mga arresting officer kana PNP dyan sa banwaan kana kanaman kabaridisura na nagsusurugal-sugal ninda munti digdi na kumpiskar kan mga autoridad ana abuton sa 724,000 na iyo ana taya sa parte mismo kada nasambit na nga sugal nakalami sa mismo si kapitan asin man ana sarong kagawad karapot-kapot pa ana baraha na iyo mismo anda ginagamit sa nasambit ng sugal anda pagkakadakop sa nasabing mga opisyal asin na tulupa bunga naman kana ipinaabot na report sa saindakan mga residentes kana sambit ng banwaan uyaan parte kan mga pahayag na yan ni Police Captain Bernie Andisimo ang Chief of Police kan Kanaman Municipal Police Station. Iyo po sir, kang nakaagi po na Pitsa 4, mga bandang alas 11:30 ng pagkabangki sa sarong barangay po sa Banwaan ng Kanaman, nagkandak po kita ng anti-illegal gambling operation. So, in flagrante po na abutan pa duman so mga persona. So, sinda po talaga nag-i-engage. May po kita, may kapot kita na video. So, deman po sinda mga ligar, kaya nag-implement po kita ng arrest sa inda. Yes po sir. Actually, sinabi ko naman po sa inda, pag-assume ko ng duty ID, kang nakaagi po na taon. Sabi ko, i-implement ko boss na ordinance kang Banwaan. Sir man itong mga national laws ipapa-implementa. So, kaya puwan ko sa indong tabang, kaya lang pag itong nangyari po kang nakaaging banggi. So, sinda po ang yaon naman. So, kaya puwan, dapat implement pang giraray. Siguro po sir, tali itong sa dito privacy, dito kaya na may ang pangaran ninda. Opo. Di garawan lang po sinabi ko. Ayun po, taman din itong irespeto ta din itong ninda. Si diretso po nila. Actually po nag-file na po kami ng kaso kasi through inquest proceeding and then nakapagpiyansa man po sinda. May court order po na i-release na sinda sa kustodiya kang PNP.
Partiyan ka na mga pahayag ni Police Captain Bernie Andisimo, Chief of Police ka na Kanaman Camarines Sur, na nasambit na nga mga opisyal taga dyan sa barangay kan San Vicente, Kanaman Camarines Sur. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, dai pangani tapos ang bulan kan Pebrero ngunya na taon 2025, alagad sa record kan pulis digdi sa laog kan syudad Canaga, mas halangkaw na ang bilang kan kaso kan rape o rulugusan kung ikukumpara kan nakalis na taon sa record kan PNP digdi sa laog kan Naga sa laog sana kan bulan nin Enero asinda Pebrero sakop digdi kan taon na presente 30 na tulos ang kaso kan rape na ini na i-report sa laog mismo kan hipatura kan pulisya digdi sa laog kan syudad Canaga kumpara kan nakalis na taon na igwasanan nin 18 kaso na i-record sa PNP Naga sa kabilugan kan 2024. Kadaklan sa mga ini incestus rape, envuelto ang mga tiyoon na padristo nangyari ang panlulugos huli kan impluensya kan social media sa kadadalan nin mga porno material o mga pelikula. Ana mga rape case na ini nangyari sa Upper Barangay Canaga, hagad gunyan kan PNP. Ang mga ahensya kan gobyerno na tarabang-tabangan na digdi mapo asin matabangan sa pagpaabot nin mga impormasyon an aktibidad kan sexualidad uya an parte kan mga pahayag ni Lieutenant Colonel Sula and Deputy Director kan PNP digdi sa laog kan Syudad Canaga. So, lumalabas na yung mga incident na yun, ang mataas doon, yung wala namang relationship yung mga biktima at perpetrator ng incident. Pero may mga incident din doon na-involve yung uncle, stepfather. So, ang common denominator din doon kung nangyari ito, siyempre, doon sa mga lugar na masasabi natin hindi siya compared na nasa highly urban setting. So, hindi nasa sentro? Hindi sa sentro. So, anong napupunan namin? Medyo baka mayroon kami dapat na ipaigtingin yung strategy pagdating doon sa mga upper barangays. Kung mayroon man dito, yung mga incident dito ay yung mga nasasabi natin, it's because the influence of social media is very noticeably na siyang nagiging reasons din, kumbaga, maagang kaalaman sa sexualidad na mga activities, pero hindi alam yung repercussion. So, that's why hiningi namin ang tulong dito, hindi lang ng kapulisan, sa lahat ng involved na agencies na piling tumulong-tulong kami para ipagmulat yung kaalaman sa sexualidad na activity. Tapos, nagkakaroon ng impulse yung mga na-involved dito. Because of adventurism or because of the education or kaalaman na nakukuha nila na mali. So, kung may paalam, tapos ano ang repercussion na ito pala ay bawal sa batas. Artiyan ka na mga pahayag ni Lieutenant Colonel Dario Sola, ang Deputy Director for Operation kan PNP sa siyudad kan Naga. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, naagnas na bangkay kan sarong lalaki, nadukayan duman sa banwaan kan Ragay Camarines Sur. Buyet Paderes sa detalye. Nagpapadagos ang investigasyon kan PNP sa nadukayan na naagnas ang bangkay kan sarong lalaki sa sarong abandonadong lugar sa Zone 3, Barangay Port Johnson Norte. Sa report kan mga autoridad, mantang nagdalakaw pasiring sarong residente siya yung piguma, may na parong iling malain kaya pigganyan kanya ang pinaghahalian kan mandatang parong asin daigdi nahiling ang lawas kan sinabit ng gadan. Ang bangkay positibo man nagbiniso kan pamilya asin live-in partner kay ni. Sigun kay Police Major Ryan Bagasalat, si Police kan PNP Ragay,
posibleng labi na sa 2 semana na yaon duman ang sinabit ng bangkay dahil pa man maaraman kung ano ang ikinagalan ng lalaki o kung may foul play na nangyari. Pigahalat pa man ang opisyal na resulta kan autopsy report. Para sa BBS News, Boyd Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Iba pang bareta, nagkapirang mga booting center sa Bicol, pigpapakarhay pa matapos na maraot kan bagyo. Daryl Banya sa detalye. Ipinahayag ng opisyal gikan sa Commission on Elections piring man sa Department of Education digdi sa Bicol na padagos ang mga paghiraay kan mga voting centers digdi sa Rion matapos maraot kan mga nag-aging bagyo kan nagtalikod na taon. Sigon kay DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad, may nagkapirang lugar digdi sa probinsya ng Camarines Sur, piling man sa Catanduanes, ang naapektaran kan bagyo ang presente ng tig-hiray. Nagkanto, sinabi man ni Attorney Maria Juana Vanessa, ang COMELEC Bicol Regional Director, na naaraman na ninda ang mga apektadong voting centers at nakikipag-coordinar na sinda sa DepEd para maparikas ang rehabilitasyon at man paghirahay kan mga ini. Saro sa mga opiga asigurar man kan mga ahensya na naanambitan, nagigibuhon ninda ang gabos nga rig maasigurar ang preparasyon kan mga voting centers antes man ang pag-abot kan pirilian. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Bapang Bareta, Provincial Director Colonel Virgilio Ulalya, inamin na may mga politiko sa Camarines Sur na hinahagada na kan NPA. Boss O. Kaisminda sa detalye. Pinagkakumpirmar ni Police Provincial Director Virgilio Ulalya kana Camarines Sur PNP na igwa na sabot na nagpapamati ang NPA igdi sa probinsya ni na Camarines Sur na concern igwa na sabot ng politiko nag-report sa iya na naghahaga din asistensya ning hulita ang politikong ini ang pinagahagadan sabot nin armas kan nagpapabistong NPA. Alakad dayman pinagdetalikan na provincial director kung sa indigdi sa probinsya nin Camarines Sur. Antisiparanta, in fact, igwa ng kandidato na nag-report sa tuya na hinahagadan sinda ning armas. Saan na lugar yan? Hindi ko na po muna sasabihin. Rinconada? Kamsur lang. Basta sa Kamsur. So, yan naman po is, sabi ko nga ni Kasbago, yung proactive measures ng PNP, we always expect na mangyayari yan kasi yan naman talaga nangyayari every time may papabot ang election. So, yun ang tinatrabaho na yung mangyari. Si Provincial Director Virgilio Ulalya kan Camarines Sur PNP nasagkod sa guyan ang report sabot na kan sinasabing sinasabing politiko ang padagos sindang pinaki-evaluate sa mga panahon na ini. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Yan tabi kakamping Junan mga bareta, gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi mo Network News, Jonal Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Salamat Junel and sa BBS FM sa sa mga bareta. Oras ko niya mga tugang. Alas 6:34 na po ni pagkaga. Mapanago sa mga bareta sa Kakampi Network News para sa ito yung mga ultimong bareta. At yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Padala ng mga satellite images. Alagad, pinagdubdob ni Congressman Elry Villaferte ka 2nd District at Camarines Sur na ang posisyon ni Mariano sarong cabinet drug. Asin na dapat masulon ang DNR asin na National Disaster Risk Reduction Management Council imbes na direktang magheras ng datos sa mga lokal na gobyerno papanapit sa disaster preparedness. Ginibong ehemplo kang Congressman ka 2nd District ang Camarines Sur
na probinsya nagsapo ng malalang pagbaha sa istorya kung saan inabot sa 900 millimeters ang buminagsak na ulan sa Camarines Sur sa laog ng 4 na aldaw. Yan ang bagyong Christine kalagtalikod na Oktubre kanakalis na taon. Apura kayan, si Undoy, solamente 300 millimeters na ang ulan na ibinagsak. Harayo sa 900 millimeters sa probinsya kang Camarines Sur. Alagad ang satellite image o projection dahil nakatabang. Katakot kaya sinabi ni Congressman Elmer Villaferte na dapat iproduce ni Marciano ang sa iyong educational background pati naman mga kwalifikasyones para pamayuan ang PELSA na pigkrear kalagtarikod na 2019. Mientras tanto, sigun kay Congressman Elmer Villaferte, si Marciano, yung program leader kan Department of Science and Technology, Philippine Science Earth Observation, microsatellite na kung saan yung man ang pinaka-primerong scientific Earth Observation microsatellites, Diwata 1 as in ang Diwata 2. Sa huri, dahil kontento si Congressman Elmer Villaferte sa mga suwestyon ni Marciano asin kay pong kaning pag-adalan pa ang sayang trabaho bilang pamayo kan PELSA kaya ibinasura ang sayang kumpirmasyon. Mientras tanto, sa iba pang detalles ng mga bareta niya tungkol sa lado lokal, orgulyo pig bareta ni Congressman Elmer Villaferte ang mga proyekto sa mga kustal na barangay dyan sa Pasakaw, Camarines Sur, aron kan barangay Kananan kung saan nakumpleto na. Natunay na madala ng pagbabago sa buhay kan mga nag-i-star sa sinabit ng banwaan. Sinabi ni Congressman Elmer Villaferte na dati mayong mga gayon na tinampo, bakong accessible asin na dipisil ng mga tao na magbiyahe, kabali ang pagtransportar ng mga produkto, pati mga pasyente sa mga hospital, lalo na kung may bagyo asin makusog ng pag-alon. Alagad hulit na napag-ibo na sa tabang ni dating Governor asin kunyang Congressman Biggs Villaferte. Kay bala si Governor Luigi Villaferte, asin ang Team 1 Pasakaw, bagayon ang tulay sa barangay Kananan, kung saan ini halakbang ang tinampo na napapakinabangan ng mga tao. Kabali pa dyan ang mahiwas na seawall para protehan ng mga tao sa mga posibleng storm surge. Mientras tanto sa lado man ni board member Nino Taiko, nababalik alkalde ng Manuan ng Pasakaw, Camarines Sur, labi-labi magani ang pasalamat sa mga magayon na pakitulugan arog ni Congressman Elmer Villaferte para sa Hildang Banwaan na interniyang ipinapasalamat na mga dating imposible naging posible para sa mga taga-Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur na padagos na masuporta sa pamilya Villafuerte. Kakampi Network News. Bareta na sa luwas kang Pilipinas, ngunyan. Pig-anunsyer ka mga autoridad duman sa South Korea kasugmaan nagabos na mga aeropuerto sa senasyon kinakaipuan ng bugtakan ng bird detection cameras pati naman radars bilang kasimbagan matapos ang Jeju Air Crash na nagwalat ng 179 naganan. Matandaan ang Boeing 737-800 gikan Thailand pasinigon Busan Airport sa sur na parte kan South Korea. Buminagsakan ng talikod na Disyembre 29 matapos magdarosno sa airport kang runway kung saan inibubinaga sa pader na lagi kausa kay sa pagsabog. Bilang kasimbagan sa historikong trahedya sa sinabitan na aksyon, naglansar ang gobyerno ng South Korea ng sarong lakdang para mamantinir ang kaligtasan ng mga biyeros asin ba siguro ang gabos ng mga aeropuerto magkakagwa. Di na mahaba sa sarong thermal imaging camera bilang parte kan sa indang ginigibong inspeksyon kasabay man ka pag-examine ka mga pasilidad na parati subot na dinunumanan kan mga gamgam. Katakot gani, gusto man ka gobyerno ka South Korea na magkaigwan ng mga mobile sonic devices na nga bali tinimeran ang dakula ka mga ibon mentras ang mga bird detection radars ibubugtakman sa gabos na aeropuerto sa sinambit ng nasyon. Kakampi Network News. Mga tugang, iyan na po mga baretang sinunaan na bayanan sa Kakampi Network News sa Biyernes Gunyan, Pebrero 7, taon 2025. Mga baretang sinunaan na bayanan sa DWEB-FM Gamsur sa Rinconada. Nakaibarito naman si Ben Elisena.
sa KM Kakampi Partido. Kay manat naman sa mga bareta naman si Rene Orliosa, si sa BBS FM sa Naga City with Junel Cuba. Sa pagkarang kabilog na puwersa kang Kakampi Network News, kita mo balik sa Lunes. Sa aga po at nabayaran kita sa BBS FM Studio sa sanong pang-simulcast program niya ito dyan. Kabali po ang programang Probado Servisyong Kaferte. Alin via sa studio kang Kakampi ka Pastor Online sa Naga City kay para ko si Kilpan Masarado Tignigan. Ako po si June Bernas. Mabalos kasi ng pagkatabay. Happy weekend. Good morning, Mabalos. Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. 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 Kamsu.